teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. And as for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
Diyos ay pag-ibig. Lumapit sa Kanya'y lumapit. Pag-ibig niya di pagkakait. Diyos ay pag-ibig. Problema mo'y ialay, sarili kalimutan. Huwag ka magduda, manalig ka sa Kanya. Lumapit sa Kanya'y lumapit. Pag-ibig niya di pagkakait. Diyos ay pag-ibig. Problema mo'y ialay, sarili kalimutan. Huwag ka magduda, manalig ka sa Kanya. Siya'y tapat sa pangako niya, di Kanya pababayaan. Buhay niya'y pinakaloob, ano pang hindi niya ibibigay. Problema mo'y ialay, sarili kalimutan. Huwag ka magduda, manalig ka sa Kanya. Lumapit sa Kanya'y lumapit. Pag-ibig niya'y di pagkakait. Diyos ay pag-ibig. Diyos ay pag-ibig. Diyos ay pag-ibig. Good morning, Jesus. Welcome to Awit ng Pag-ibig, CSM Edition. Ayan, Brother Jed, please. Let's bow our hands and let's pray. Lord, maraming salamat po sa araw na to na sinamahan niyo po kami, and pinagpipray ko po na ngayong araw ay gabayan niyo po kami sa aming sasabihin at sa mga i-share namin na maging inspirasyon po sa mga manonood. Salamat po sa lahat-lahat, sa blessing, sa guidance. Thank you, Lord, for everything. We love you, we praise you, we glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sing to the God of our salvation. We will not be afraid, for God is with us. When we're down and in trouble, and you feel insecure, don't be afraid, for God is with us. If you think there are no possibilities and don't know what to do, lift up your hands to the Lord, and He will sustain you. It is God who will lift us up whenever we
Thank you, Lord. Good morning po ulit mga kapatid. And kasama ko po ngayon ang mga CSM po from Center and Lower South. So ako nga po pala si Sister Heidi. And siguro introduce muna natin yung mga sarili natin. So simula kay... Hello po, good morning po. My name is Brother Jiro and anak po ni Sister Gilin po. My name is Jerome, anak din po ni Sister Gilin. Good morning po. I'm Leah po. Good morning po, I'm Jordan po, anak ni Sister Venus at ni Brother Daddy. Good morning, Jesus. My name is Jed Barrios po. Anak po ako ni Sister Maribic and ni Pastor Tony Barrios po. Yan. Sister Leah, sino ang ano mo? Pamangkin ka ba? Tama ba? Ni apo ni Minister Boy? Tama Yes ba? po, apo po ako. Ayun. Oh, si Sister Leah po ay apo nila Minister Boy at saka nila Sister Linda. Ayan. So, bago ko po sila tanungin, magre-recap lang po ako. So, ayun nga po, for the month of May, ang naging topic nga po natin is self-care. And nakakatuwa naman po kasi, ayun nga, unang-una ako na po yung unang nakatanggap ng correction ni Lord. Siguro, kung napanood niyo po yung mga previous nating episodes, ayun po, nag-confess naman po ako. And nawa po, yung iba na guilty din doon sa mga tinuturo sa atin ni Lord, kung ano po yung natanggap nating correction, magpa-correct po tayo and wag na po nating balikan yung mga mali nating ginagawa. So sabi po ni Lord, ang main verse nga po natin dito is yung sa Romans 13 verse 9 na the commandments, you shall not commit adultery, you shall not murder, you shall not steal, you shall not covet, and whatever other command there may be are summed up in this one command. Love your neighbor as yourself. So, ayun po, importante po pala kay Lord kasi nandun siya sa second greatest commandment na love your neighbor as yourself. So, para mamahal mo yung others, ang standard na gagamitin mo is yung pagmamahal na meron ka para sa sarili mo. So, ayun po, and yun nga, yung mga nakaraang linggo, diniscuss po natin yung mga, mostly yung mga wrong na understanding natin about self-care. Yung unang-una doon is, instead of taking care of ourselves, we want to practice yung selflessness. Kaya lang po, minsan napapasobra, nagiging self-neglect na siya. And then sometimes naman po, nagiging over naman po yung self-care natin, nagiging ano naman na po tayo, idolatry na po pala siya or narcissism. And then sometimes, gusto po nating take care yung sarili natin, pero we take it from the world's view. So, ang world's view nga po ng self-care, nandyan yung escape, nandyan yung self-medicating, at saka yung addiction. And then yung second episode po natin, tinuruan po tayo na yung pag-aalaga pala sa sarili natin, it is a command or a task given to us by God na to be a steward. So kapag inaalagaan natin yung sarili natin, we are being a steward noong ipinahiram sa atin ni Lord. So yung pinahiram niya sa atin na life, yung pinahiram niya sa atin na gifts na dapat i-take care po natin yon. Kasi by taking care of ourselves, of our gifts, of our body, we are being a good manager dun sa pinahiram na yun ni Lord. And mabibigyan lang natin siya ng glory, kagaya nga po dun sa parable ng talent, sasabihin niya na, well done, good and faithful servant, kapag na-manage natin ng tama, we have taken good care of ourselves. And then yung third week nga po, ayan, yun nga po na very important po pala sa self-care yung rest. And ito po talaga yung, kung sa lahat ng mga topic dito po ako pinaka-guilty kasi mostly po talaga, nane-neglect po talaga yung sarili na, ayun nga po, kulang sa tulog, minsan kulang sa pag-inom, minsan kulang sa pagkain ng masustansyang pagkain, yung ganun po. Pero ano po pala, no? Na-amaze po ako na sinabi ni Lord na, nung natutunan ko na, hindi naman kailangan ni Lord magpahinga, pero ginawa niya yun para ituro sa atin na kailangan natin yung pahinga. So kung importante kay Lord yung rest, bakit hindi natin i-practice? So yun po. So ngayon naman po, having discussed nga po yung rest, ngayon we will discuss it in a deeper sense na ano nga po bang rest yung kailangan nating gawin. So for today po, ang atin ay rest
in God's love. Ayan. So, hindi lang pala basta pahinga, pero dun ka magpapahinga sa pag-ibig ni Lord. Ayan. So, ready na ba yung mga kasama ko dito? Ready na po. Ayan. So, ang una kong tanong, para sa inyo ba? Ano para sa inyo yung God's love? Based sa inyong experience and based sa knowledge nyo. Sige nga. Si Lia. For me po, God's love is the way He protects and guides me po sa journey ko. Kasi po, ngayon ngayon po na high school na po ako and teenager po ako, ang daming taong pumapasok sa buhay ko, ang dami kong nakakasalamuha. So, lagi kong pinagpa-pray kay Lord na kung maganda yung dulot ng taong yun, stay niya sa buhay ko. And kung hindi, gumawa si Lord sana ng paraan para maalis sila sa buhay ko kasi ayoko naman na ang makahalubilo kong mga tao is yung bad influence po. So for me, that's God's love po. Yung way ng protection po. Thank you, Lord. Very good. Sige, si Brother Jerome. Para saan naman po, yung God's love po, yung buhay na binigay sa atin ni God. Kasi po bawat pagising nyo po may hangin ka na malalanghap, tapos yung hindi mo po problemahin yung mga kakailanganin mo para sa bukas kasi si God ay nagpo-provide sa lahat ng pangangailangan po. Yun po. So, para sa iyo yung God's love is yung provision niya at yung security na wala kang aalalahanin. Yes po. Amen. Si si Jiro. Well, for me po, God's love is a different kind of love po. God's love is a different form of love. Kasi po, mafe-feel po natin, pagising pa lang po natin sa umaga, yan nga po. Tomorrow was never promised po. So treat every day as a blessing kasi po, ginising po tayo ni Lord for a purpose po. Hindi po basta lang nagising tayo kasi may buhay po tayo. Ang bukas po ay hindi po nakapangako kaya dapat po itrato po talaga natin to ng magalak at masaya po sa araw-araw. Yan lang po. Very good. So parang yung pinagkalooban ka lang ni Lord ng another day means ganun kanya kamahal kasi not everyone is promised yung another day to live. But, diba? Sige. Sila Kuya Jed. Sa akin, for me po, para sa akin po, yung isa sa mga reasons, para sa akin yung God's love is yung amazing siya. Tsaka dahil nga unconditional love yung binibigay niya sa atin, ibig sabihin kahit anong nagawa mong kasalanan or mga nasabi mo, ganun pa rin yung pagmamahal niya, hindi pa rin nagbabago kahit anong gawin natin. Yun po. Amen. Napakalalim nun Sige, si Kuya Jordan. For me po, yung God's love is yung from the moment na sinilang tayo dito, sinilang ako ng parents ko. Tapos, knowing na yung nagsilang sa akin is Christian din. Hindi siya coincidence Like, plan talaga siya ni Lord na dito ako dalhin. So, parang, isa din sa plan ni Lord is, mag-praise and i-glorify ko rin yung name niya. So parang para sa'yo, alam mo na mahal ka ni Lord kasi blessing mo na ang naging parents mo ay Christian. Yes po. Amen. So parang para sa atin, iba-iba talaga yung definition natin or yung description natin ng God's love. So yung iba, yung generally, yung life itself. And then nandyan yung protection ni Lord, yung provision ni Lord. And then even yung mga tao na nakakasalamuhan natin and yung protection sa atin ni Lord. So ano nga ba when you say that you are resting in God's love? So ito kasi yung knowing that there is a greater power or a greater person na nagmamahal sa'yo. Yung sinabi nga kanina ni Jed, unconditionally. Na makakapag-rest ka kasi kapag alam mo na yung pagmamahal na yon is sapat na hindi ka niya i-judge. 'Di ba? Minsan kasi parang feeling natin hindi tayo worthy or kapag meron tayong nagagawang hindi maganda, parang feeling natin hindi na tayo lovable. No? Meron tayong ganun na parang
ayaw na lang nating mag-take care ng sarili natin kasi unworthy naman ako eh. Or ayaw natin to come to God's love kasi feeling natin we are not worthy to go to God. Dahil nga dun sa mga mali nating nagagawa, pero yun yung sinasabi sa atin ni Lord. Sabi ni Lord, sabi niya sa Matthew 11:28-30. So ito rin po yung verse natin last week. So come to me all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke and easy and my burden is light. So we can rest in God's love for us, knowing na greater yung love sa atin ni Lord kesa doon sa kung ano man yung nagawa natin or kung ano man yung mga circumstances natin. So yung second question ko sa inyo is, have you ever experienced yung parang moment in your life na sobra kayong troubled and then hindi nyo alam kung ano yung magiging solution doon, and the only way na nagkaroon kayo ng peace or the only way na nag-rest kayo is because you knew that God loves you? Ano yung mga experiences nyo na yon? Sige, so umpisahan na natin kay Jordan. Sa akin yung siguro yung ano na lang, yung experience ko na lang po sa work since ilang months pa lang din ako. Ay, almost 1 year na rin pala. So, ayun, syempre, experience, first time. Grabe pala yung workloads. Kasi yung sa work ko po ngayon, sa marketing, kung titignan siya parang napakadali. Pero sobrang lawak niya. Tapos yung mismong ginagawa ko is out of control pa. Kumbaga, mga bagay talaga na kahit ipilit mong mangyari, pwedeng hindi mangyari. Pero may solusyon nga tayo. So, for me, etong past few weeks, sobra yung naging workloads ko po kasi may mga umalis sa company namin. So, ang mangyayari is ililipat yung mga workloads nila sa amin kahit hindi pa tapos. So, very hard sa amin na kapain yung mga kailangan gawin doon. So, nakaka-stress siya kasi lahat, hindi lang naman isang bagay yung pinofocus ko sa work. Siyempre marami rin. Tapos ina-acknowledge kasi ng company din yung mga ginagawa ko. So natutuwa din naman sila sa akin kahit papaano. Tapos pinagkakatiwalaan nila ako. Kaya naman napupunta rin sa akin yung mga workloads po. So sa sobrang stress ko, parang paano ba? Like kasi kahit gabi or weekends, nag-work ako kasi kahit hindi siya bayad. Kasi sinasabihan na ako nila mama na, alagaan mo naman yung sarili mo, ganyan. Sabi mo, work lang yan. Tapos, parang naramdaman ko na andyan si Lord para sa akin. Kasi kahit na sobrang dami kong kailangang isipin, intindihin sa work, hindi nawawala yung guide sa akin ni mama. Like, andyan si Lord, ibigay mo lahat kay Lord. Kasi si Lord lang makakatulong sa'yo. Tapos, isa pa po doon is parang, kasi yung iba kong kasama sa work is, ano sila, napipressure talaga sila. As in, iniiyakan nila yung mga nangyayari. So, para sa akin, I think, si Lord parang, yung, kumbaga, kino-comfort ka, na kaya mo yan, ganyan. So, nakikita sa akin sa office na, grabe, ang galing nito, parang kaya niyang mag-work under pressure. So, parang ayun, doon ko po napipil na andyan si Lord para sa akin. Ganyan niya ako kamahal. Hindi niya ako iniwan. Parang ganun po. Amen. Parang the world sees it as a problem. Pero dahil kumikilos si Lord dun sa situation mo, parang naging opportunity pa yun para ma-appreciate nila Yes. yung pagtatrabaho mo. Opo, ayun So, nga. 'di ba? Ganun ka-amazing yung love ni Lord. Yun nga yung sinasabi niya, come to me. So, kapag lumapit ka sa Kanya, imaginein mo yun, akala mo na kung sa ibang tao umiiyak na, pero dahil kasama mo si Lord, naging opportunity pa yon para ma-appreciate nila yung work attitude mo. Ayan. Thank you, Lord. So, from working, sa mga students naman siguro. So, si Kuya Jerome, ikaw. Saan naman po yung sa studies ko po, isa po akong vet student, tapos
halos araw-araw po may exam kami last week po. Hindi ko na po alam yung gagawin ko nun. Tapos minsan pag nasa dorm po ako, wala rin po makausap kasi wala minsan yung kasama ko may ginagawa po. Minsan po, nangingi na lang po ako ng help kay God na kung para sa akin po ba talaga yung pagiging vet kasi bukod sa matagal po and napakahirap po talaga ng mga subjects namin. Tapos po, share ko lang po yung may nakaset na po kami na date ng moving exam namin sa comparative anatomy. Ang inaaral po namin doon ay ipag-compare po namin yung anatomy ng baka, kabayo, kambing, and dogs. So, sa nakaset po na date ng moving exam, ayun po, bali ang mangyari po ng per station, tapos may mga nakalagay na parts ng mga binanggit kong hayop, tapos may mga labeled parts, tapos sasagutan nyo po yun. Tapos 2 minutes lang po yung time, kaya nakaka-pressure po yun. Pero good thing po na, di ba po last week po ay nagka-asynchronous class dahil po sa sobrang init. So, imbis po na, ayun po, wala po kami dun sa school, kaya yung mga muscles ng mga hayop na yun, wala nagtuturok ng formalin, so nabulok. Eh di ang mangyayari po doon, konti na lang po yung aaralin namin. Imbis na mga muscles po and veins, internal organs, ay bones na lang po. Kaya thank you Lord po talaga na hindi na po ako masyadong nag-aral masyado sa subject na yun kasi kabisado ko naman po yung mga parts ng bones ng mga hayop na yun. Thank you Lord po talaga. Kaya nakapagpahinga na po ako nun. Nakakatawa. Alam nyo, yan yung sinasabi ko na 1 Corinthians 2:9 na what no eye has seen, what no ear has heard, what no human mind has conceived, the things God has prepared for those who love Him. Kasi imaginein mo, ang exam nila is about sa parts ng muscles. Pero dahil sa sobrang init, tinulungan siya ni Lord na para hindi niya naaralin lahat yon. And yung naging part ng exam nila is yung bones na lang, which is alam niya naman. So imaginein mo, di ba? Hindi mo talaga masukat yung kung paano ipapakita ni Lord yung pagmamahal mo. Sabi nga, si Lord, yung best interest natin, yun yung nasa Kanya. Kaya di ba, bakit hindi ka pa lalapit kay Lord? Kasi pag sinabing ni Lord na yung God's love, nire-require niya na malapit tayo sa Kanya para maramdaman natin yung pagmamahal niya. So, ganun ka-amazing si Lord na akala natin na pressure tayo sa exam kasi sobrang daming aaralin, pero si Lord pa rin yung gumawa ng miracle. Nabulok yung mga muscles, kaya bones na lang ang exam. O, diba? Thank you, Lord. Ayan. Si naman, si Bunso, si Jiro. Sa akin po, kasi ngayon po, I'm really struggling and I'm suffering with social anxiety po. Hanggang ngayon nga rin po, kinakabahan po ako, pinapawisan po ako. Pero thank you Lord pa rin po kasi binigyan niyo po ako ng strength para umarap po dito at labanan po yun. Since my mom is working in 9-to-5 job, kuya ko po is laging nasa dorm Monday to Friday po. And kompleto lang po yung family namin tuwing Sunday. So most of the time po is ako lang po lagi mag-isa sa bahay. Wala rin po ako ganong kaibigan and bilang lang po, siguro 2 or 3 po, wala rin po ako mapagsasabihan. Kaya for me po, I'm suffering depression po, kung masasabi ko po. Mahirap po siya. Believe it or not po, last month ko lang po nakilala ng lubusan si Lord. I stopped listening to rap music. Lahat po ng music na vibe, yung may mga music po na may lyrics po na drugs, mga mundong gawain, lahat po. Stinap ko po yun kasi stinap ko po yan since nung nabasa ko po sa isang Bible verse sa Bible. And there's this one time po na mag-isa lang po ako sa bayan, I'm listening to a music na para po siyang demonic ngayon. Para sa akin, dati po, vibey po siya, pero para sa akin po ngayon dahil na-expose na po siya sa akin, para po sa akin ngayon, demonic na po siya. May mga lyrics po siya na about sa sex, about po sa drugs, about po sa kung ano-ano po pong gawain. So, I was vibing po, I was listening, and may sumagi po sa isip ko na parang, what if gawin ko to? What if may mangyaring ganito sa buhay ko?
So naisip ko na ganito ba talagang buhay yung gusto ko? Then after few weeks, may nangyari pong masama. So dito ko lang po ikuwento to. Hindi rin po alam ng kuya ko, mama ko, wala pong alam. Siguro po, hindi ko po masishare kung ano pong nangyari. Pero siguro po, in the near future, masasabi ko din po. So, naiyak po ako noon kasi po, hindi ko po alam gagawin ko. Sobrang stress na po ako. Sa school, wala po ako mapagsasabihan. Tapos may problema pa pong ganon na kinakaharap. Wala po akong, hindi ko po alam kung anong gagawin ko. Last month po, kilala ko na po si Lord ngayon na siya po yung mabuting Lord. Napaka-amazing lang po kasi kung paano po baguhin ni Lord yung isang tao in a matter of seconds po. Ibang-iba na po ako sa dating ako since last month lang po. Last month ko lang din po nakuha yung word ko kay Lord, which is very thankful po ako. So, nung kinakaharap ko po yun, naiyak po ako nun. As in, naiyak po talaga ako. Kasi ako lang po talaga mag-isa nun sa bahay. So, magagawa ko po lahat nun. And, naalala ko po yung ginagawa ng nanay ko tuwing may problema po siya sa amin, sa pamilya namin. Nagbabasa po siya ng Bible and nangingi po ng word kay Lord kung ano pong gagawin niya. Which is, sumagi po sa isip ko. May nakita po akong Bible sa hagdanan namin, which is yung dala ko po ngayon. And kinuha ko po yun. Naalala ko pa po lahat ng words na sinabi ko kay Lord nun since first time ko lang po talaga magbabasa ng Bible nun. I was a lukewarm Christian po last month po. I'm not saying na perfect na po ako ngayon. I'm saying po na mas better lang po ako than last month, which is thank you Lord po. So, nagpipray po kay Lord nun na sabi ko, Lord, di ko po alam, Lord. First time ko lang po gagawin to. First time ko lang po mahawakan yung words nyo, yung promises nyo, Lord. So, hindi ko po talaga alam yung gagawin nyo. Kaya na pong bahala, Lord, kung ano pong mangyayari, Lord. So, after ko po mag-pray nun, ang first na pagbukas ko po ng Bible, ang first po na pumukaw sa attention ko is ang Romans 15 verse 13, which said po na, may God of hope fill you with all joy and peace. Ano to? Wait lang po. Ayan. May God of hope fill you with all joy and peace in the presence of the Lord so that the hope will grow in you in the power of the Holy Spirit. So, nung naiyak po ako nun, nung nabasa ko po yung verse na yun, sobrang thankful po ako kasi po, nabigyan po ako ng linaw na andyan lang po pala lagi si Lord. So, since the day po na yun, imbis na po na pagising ko, ang una ko pong hinahanap is ang cellphone ko po. Yun po talaga yung una kong hinahanap dati. Ngayon po, nung mga past few weeks, months na po nakalipas, ang una ko na pong hinahanap is ang Bible ko po. And nagbibigay po ako ng 10 minutes kay Lord. Nagsispend po ako para po mag-pray and magbasa po ng Bible verse. Para po, palawakin po yung spiritual relationship ko po kay Lord. Alam ko pong baby Christian pa lang po ako ngayon, pero stepping stone po to sa akin para mapalapit pa po lalo kay Lord, which is very thankful po ako. Yan lang po. Thank you, Lord po. Wow, thank you, Lord. Thank you, Lord, Brother Jiro, ha. Na-touch ako. Una, thank you, Lord, kasi para sa generosity mo na i-share yung napagdaanan mo. And ayun nga, actually po, ako, parang iniisip ko nga nung in-invite ko sila, sabi ko, kasi about God's love. So parang feeling ko, sorry po kay Lord, feeling ko, since bata pa si Jiro, baka hindi pa niya masyadong mag-grasp yung meaning ng God's love. Pero parang binuhusan ng malamig na tubig na meron siyang ganong napakalalim na experience with God. And thank you, Lord, Brother Jiro, no? Kasi thank you, Lord, dahil nandun yung salita ni Lord. Dahil yun nga di ba kapag pinili na tayo ni Lord, kikilos at kikilos siya sa buhay natin. And thank you, Lord, kasi in times na feeling natin na walang hope, pag tinanggap natin yung kahinaan natin, yung kakulangan natin, dun talaga kikilos si Lord sa atin na I am your God. I am greater than any insecurity, any weakness, any hopelessness na nararamdaman mo. So thank you, Brother Jiro, for sharing. And ayun nga, si Lord kasi, ang hinahanap niya is not our perfection, pero yung love
yung pagmamahal natin, yung pagmamahal na ibabalik natin sa Kanya. So minsan, yun nga, 'di ba? Yung sabi nga ni Brother Jiro, nakikinig siya ng mga ganitong music, ine-entertain niya yung mga ganitong thoughts. Pero when God work in his life, 'di ba? Talagang iko-corner ka ni Lord, and at that moment, sabi niya, change siya in just a matter of seconds. Dahil dun sa salita na natanggap niya kay Lord, nagbago na siya. Tinanggal niya na yung pakikinig ng mga worldly music. Tapos, first thing na ginagawa niya, first thing every morning is hinahanap niya yung salita ni Lord. So, ayan, Brother Jiro. And para kay Lord, walang someone who is greater or lesser. Everyone mahal ni Lord. Kaya nga unconditional yung love niya eh. Hindi mo sasabihin na ganito lang ako. Para kay Lord, ikaw yan, importante ka sa akin, mahal kita. Hindi mo sasabihin na, Lord, ang dami ko pa pong mali. No, God is not looking for perfection. God is looking for our affection, for our loyalty, for our love na isi-share natin sa kapwa natin and ibabalik natin kay Lord. Ayun. So siguro, ano muna tayo? Hingi muna ako ng isang song, no, para mag-break muna. Kanta muna nila Kuya Jerome and ni Bunso, ni Jiro. Karapat-dapat ka sa iyong kaluwalhatian, buong kalangitan sa'yo'y nagdiriwang. Kaming mga nilikha mo, aming sasambitin. Banal ka at makapangyarihang Diyos. Karapat-dapat ka sa iyong kaluwalhatian, buong kalangitan sa'yo'y nagdiriwang. Kaming mga nilikha mo, aming sasambitin. Banal ka at makapangyarihang Diyos. Dakila ka, O Jesus, sa iyong pagmamahal. Ibinigay mo ang iyong buhay, kami ngayon ay malaya na. O Jesus, dapat ka parangalan. Sa iyo aking buhay, ikaw ang aming buhay. Kami ngayon ay sasamba sa'yo. Sa'yo aking buhay, ikaw ang aming buhay. Kami ngayon ay sasamba sa'yo. Thank you, Lord. Ganon tayo kamahal ni Lord na in spite of all na wrongs na kinocommit natin against Him, mahal niya pa rin tayo. Ganon ka-great yung love ni Lord. Kaya nga pagka na-realize mo yun, pag tinanggap mo yun na sobra yung pagmamahal natin ni Lord, sobra yung pagmamahal sa atin ni Lord, talagang magiging at peace ka. You will rest your soul. Mawawala yung worry mo, mawawala yung troubles na iniisip mo. Ayan. So kung si Sister Leah, ikaw, ano yung moment in life mo na feeling mo very troubled ka and then dun mo na-experience yung God's love? There's this experience na nangyari simula nung kalahati po nung April hanggang up to now po. Bale, sa kasi namin, sa room po kasi namin, nagkaroon po kami ng research sa dalawang subject po. Yung isa, para siyang Filipino research po, then yung isa, practical research po. Yung leader po namin, sobrang laki po ng tiwala namin sa kanya kasi po,
kasama po kasi siya sa top. Then talagang pinatunayan niya po yung sarili niya na mapagkakatiwalaan siya. Then I think after 1 week po, nung nag-start kami nung 4th quarter, nagulat po ako, hindi na po siya nagpaparamdam. Nung time na po yun, hindi rin po ako makapasok sa online class po namin since wala pong wifi sa bahay masyado and hindi rin po ako masyado nakakapagpa-load. So, nagulat po ako nung bumalik na po yung classes, I think 2 weeks ago po. Bigla na lang po ako kinausap po nung teacher namin dun sa parang Filipino research po namin. Na, as in pagpasok ko po, sabi niya sa akin, Montinola, anong balak ng grupo niyo hindi pa nagpapasa? Behind kayo sa activities or sa chapters ng, I think, 5 or 6 activities kami behind sa ibang grupo. Tapos sabi ko, sir, hindi po ako aware na sobrang behind na kami. Sobrang laki ng backlog namin. Tapos, yung leader po kasi namin, hindi na po siya nagpaparamdam sa GC po hanggang ngayon. Then, alam mo po yung na-pressure po ako bigla. Kasi, ako na parang binigay po sa akin nung teacher po namin yung responsibility po na maging leader and start nang gawin yon. Sinabi po sa akin yun around Tuesday po ata, around Tuesday po binigay sa akin. Then, since 6 na backlogs po yun, binigyan kami hanggang Friday na tapusin at ipasa lahat nung kulang namin. So, dun pa lang po, thank you Lord kasi na, binigyan kami ng mahabang time para magawa yung research. And, ang naipasa po ng grupo namin, I think around 4 lang po. Kasi sobrang hirap po, research po kasi talaga siya and kailangan pa pong i-translate sa Tagalog lahat ng makukuha namin na RRL and RRS po. Then, isama ko na rin po another problem din po na ko po is yung sa organization po. Yung organization ko po kasi, which is the Cerulean po, isa po kaming publishing and production organization. So kami po may hawak, isa po kami sa may hawak ng lahat ng events na nangyayari sa school. And ang nagko-consist lang po nun is yung grade 11 po, which is kami, and grade 12 po, which is yung mga atit kuya po namin. Yung mga atit kuya po namin, hindi po sila masyado makapag-asikaso po since graduating po sila and may mga work immersions po. Tapos, sumabay pa po yung ibang writers po. Nasa 6 na writers lang po kasi kami dun sa Cerulean. Lahat po, yung 5 yun, 4 po pala, umalis po. Either umalis or nababaan po ng resignation letter because of the things that they did sa school na nag-cause ng issue po. So, ang natira po is ako po and then yung head ng writers. Parang isip-isip ko, hindi ko alam kung paano ko pagsasabayin yung ACADS, yung organization, then yung po kasi nung time na yun nag-tutor po ako eh. So hindi ko po alam kung anong gagawin ko. Kasi nga po, parang every week na lang po, meron kaming event, katulad po nung research colloquium na ginawa po nung nakaraan. Ako lang po yung naging writer nung time na yun. Tapos, although may tumulong naman po sa akin na graphic designer, tinulungan ko pa rin po na magkuha ng notes kasi po, parang new pa lang po siya pagdating sa writing. Tapos, habang napagdadaan ako po yung mga yun, sobrang pagod na po ako kasi ang dami rin po talagang ginagawa. Nagsasabay-sabay po lahat. Pati yung sa 8 subjects po namin, lahat yun, I think 2 to 3 activities per week yung binibigay po sa lahat ng subjects. Sabi ko, every time na umuwi ako ng bahay or pagkagising ko, nagpa-pray ako kay Lord kasi sabi ko, Lord, parang hindi ko kakayanin. Gusto ko makapagtapos ng senior high. Gusto ko makapagtapos sa senior high kasi hindi naman pa pwedeng pumasok ng PMA or ng PLMON ng junior high lang yung natatapos. Kaya sabi ko, Lord, gabayan niyo po ako kasi ayoko pong sumuko agad. Although, gusto ko na pong sumuko nung time na yun, pero sabi ko, Lord, wag niyo pong hayaan na sumuko ako kasi sobrang taas pa po ng pangarap ko. Ang dami ko pa pong gustong magawa sa buhay ko. Then, ayun po, habang
habang dumadaan yung mga araw po, parami ng parami, lalo po yung mga ginagawa. Imbis na 2 to 3 activities lang po nung mga first, second week po ganun, naging 4 to 5 activities po. Kasama po doon yung interview namin sa Lyceum of Alabang. Tapos yung pagde-defense namin, which is thank you Lord, na-defense defense po last week lang. And wala pong revisions na pinagawa po sa amin. So laking thank you Lord po talaga doon sa part na yon. Then ngayon po humuhupa na po yung mga activities. Since humuhupa na po, ang pinoproblema ko na lang po is yung passing of positions namin sa June 1. So hindi ko po alam kung anong gagawin ko kasi sasama po ako sa CSM sa youth camp po. Kami rin po yung mag-aasikaso ng graduation ng mga grade 12 po. Since ako nga lang po yung isang writer, hindi ko po alam kung ano mangyayari sa amin. Tapos ayun po, pinagpa-pray ko na lang po ngayon kay Lord na sana makaabot ako dun sa passing of position sa June 1 kung maaga man makauwi po. Amen. So parang yung troubles nanggagaling doon sa sobrang daming activities and sa sobrang daming responsibilities. Hindi ka lang binigyan ng responsibility as a team lead, as a leader nung group nyo, pero may kasama pang backlog na 6 na chapters. And bukod doon sa organization nila, umalis pa yung ibang writers. Yung problem is, sa sobrang dami ng ginagawa, pero doon pinakita sa'yo ni Lord na kahit na gaano kadami yung storms natin in life, generally, kahit sabay-sabay na batuhin ka pa ng storms in life, lilipas din siya Si Lord constant siya. Yung mga problema nawawala, natatapos. Kasi ganun tayo kamahal ni Lord. Kapag ang ating pinanghawakan is yung love and yung grace ni Lord, matatagpuan mo yung rest kay Lord. So basta alam mo lang na kahit na gaano kadami yung problema na yan, kahit gaano kadami yung activity na yan, alam ko mahal ako ni Lord. Alam ko nandyan yung grace ni Lord na maski hindi ako worthy, tutulungan ako ni Lord. And then, doon, ma-feel mo yung rest, ma-feel mo yung peace. Tama ba? So ganun tayo kamahal ni Lord. Yun yung love na ini-invite tayo ni Lord. Anak, rest in my love. Know that I love you and know that my grace is sufficient for all your needs. And kapag tinanggap mo yun, kapag inaccept mo yun, mararanasan mo yung rest in God. Ayan. So siguro isa muna ulit tayong kanta, si Jordan at saka si Leah. Sa piling mo lang ito nadarama, O Panginoon.
Thank you, Lord naman. Talagang Jesus ang pag-ibig mo, ang kalakasan ko. So kapag ka nakakaramdam tayo ng pagod, nakakaramdam tayo ng weakness, naandyan lang palagi yung pagmamahal sa atin ni Lord. And having said that, yung mga kapatid natin naman, batiin natin, yung mga feel ang pagmamahal ni Lord because they are celebrating their birthdays. Ayan, sige. So, May 25, 2024, happy birthday po kila Brother Greg Magtibay, Sister Resil Paulino, Sister Judith Panganiban, Brother Dong Soryaga. Ayan, happy birthday po. Happy birthday po. Ayan, happy birthday po ulit mga Happy kapatid. birthday po. Ayun. So bago po kami mag-continue, mga announcement lang po. Ayan. So excited na ba kayo mga kapatid sa summer camp? Opo. Yes. Ayan. po. Thank you Lord ha. Kita-kita tayo doon. So yung summer camp po ng CSM will be held on May 31 and June 1. So May 31, 11 a.m. po, start ng registration. June 1 naman po, 12 noon yung check-out. So it will be held at Angeles Leisure Farm and Resort sa San Pablo, Laguna. Meron pong 1,200 na love offering para po sa food and accommodation. Reminder po sa lahat ng mga a-attend na to bring the following. So, yung Bible, notebook, and ballpen. Tapos dala po kayo kasi mainit ang panahon ng mga water bottle or mga flask po ninyo. And then dala na rin po para doon sa siguradong hindi tayo magugutom. Magdala na rin po kayo ng extra snacks or mga pagkain. And then yung towel po, toiletries, and yung mga damit po, comfortable and decent clothes. So, dala po kayo ng extra kasi pwede po kasi tayo doon mag-swimming. So, dala po kayo ng rash guard nyo, ng shorts nyo. Ayan. And then, rubber shoes po kasi medyo marami po tayong physical activities and slippers na rin para comfortable tayo. Meron tayong pamalit. Ayan. So, another announcement po, sa June 15 naman, yung covenant meeting. Ayan. So, gaganapin po siya sa City Garden Grand Hotel, Makati, June 15, 1 p.m. Lahat po ng Covenant members, active or inactive, invited po. Ayan. So please be reminded of our covenant with the Lord. Very important po ang ating attendance. Ayun. So thank you Lord. No? Ayun nga, we can rest in God's love knowing na yung pagmamahal sa atin ni Lord is unconditional. Despite of yung mga pagkakamali natin, despite of yung minsan nagda-doubt tayo, maraming guilty, yun yung gusto sa ating ituro ni Lord na yung pagmamahal niya sufficient. Gusto ni Lord, when it comes to loving Him, gusto niya yung personal relationship. So gusto niya na ayun nga, thank you Lord, no? Kasi yung sharing ni Brother Giro na every morning pagkagising, si Lord agad yung gusto niya nakakausap. Lord, ano po bang message niyo para sa akin? So very important, you start your day, you spend your whole day, you end your day with the Lord na talagang guided tayo. Kasi yung pagmamahal ni Lord ganun. Hindi kagaya, di ba, minsan tayo kapag busy, na neglect natin yung mga ibang mga tao, hindi na tayo nakapag-good morning kasi busy. Tapos kapag naalala mo na lang na kamustahin, saka mo lang i-message. Pero kay Lord, ang relationship gusto niya personal, ang gusto niya sincere. Gusto niya yung pagmamahal na lalapit tayo sa Kanya. Hindi kasi ubra yung pagmamahal na
yes, sasabihin mo love mo si Lord, pero yung ginagawa natin is away from God. So parang iba yung sinasabi, pero iba yung pinapractice. And then, ayun nga, yung isa pa na sinasabi ni Lord na yung pagmamahal niya, alam mo na si Lord yon kasi walang kabalisaan kapag ka si Lord yung kumikilos sa buhay natin, di ba? Ikaw ba, Brother Jed? Yung kanilang mga shinare kanila na experiences, ikaw, ano naman yung may share mo na troubled na days mo na dun mo mas naramdaman yung pagmamahal ni Lord? Siguro po yung i-share ko is, sana kayanin ko i-share. Kahit konti lang mag-share ako. Yung nangyari nga sa airpot ko nung 2020, sobrang hirap po ng pinagdaanan ko noon na, yan sabi ko na nga ba eh. Hindi, thank you Lord. I-share ko na rin para yung sa mga na-experience maging inspiration din. Yun yung, ay patay. I-share ko na lang yung, di ba nangyari, yung may feeling kasi kami na sobrang hirap na tulad ng nung kunwari, nawala nga si Papa noon, yung may experience kami na sobrang hirap na yung sadness gusto mong palitan na yung nalulungkot ka gusto mong palitan na saktan yung sarili mo, may ganon. And may times na sa bawat galaw or pinupuntahan mo, nakikita mo siya. And may mga question ka sa sarili mo na gusto mong masagot. And meron din po na na-experience yung decision making na hindi mo alam kung tama. Tsaka may nangyari din na yung may stress, anxiety, and depression na times na kahit nagtatrabaho ako, nagda-drive, gusto mo na lang matapos na parang ganon. Then may experience din po na sa mga ginagawa mo, kasi ako po nag-work ako sa mga bahay-bahay. Yung kahit nagkatrabaho ka dun sa bahay na yun na may times na may iyak ka. Then may kita mo siya, lagi mo siya may kita kahit parang kahawig niya lang sa mukha. May ganong experience na yung sa nangyari na yun na sobrang hirap na pinagdaanan namin na sinubok yung family ko na mahirap i-share pero tatry ko pa rin. Dahil sa pagsubok na yun, sa kalungkutan na yun, sa mga experience na naranasan namin yun, sobrang hirap kasi tulad nga ngayon, parang yung mga nakakamit na namin yung mga goals and yung mga dreams mo para sa pamilya mo na hindi mo mapa-experience sa kanya dahil wala na siya. Yun yung mga, siguro yung mga pagsubok na dinadanas namin hanggang ngayon. Tsaka yung mga yung lagi namin pinag-pray yung peace, sa peace of mind, peace of heart. Lahat po na patuloy na namin pinag-pray na hindi namin pinapabayaan na dahil sa pagmamahal ni Lord, salamat na rin po kay Mama, sa mga kasama namin dito na sila po yung patuloy na nag-guide sa amin na yung buhay na yun ay parang kasama talaga. Na maikli lang yung buhay na kailangan mahalin mo yung magulang mo, kaibigan mo, or kapatid mo, kahit sino, na hindi ka papabayaan ni Lord, na kahit anong pagsubok nga, doon yung tinanong niya nga na ang unconditional love nga talaga yung pagmamahal ni Lord sa atin. Kasi hindi siya nababawasan, laging patuloy lang kahit nagkakamali ka, kahit anong man yung question mo na tanong sa Kanya na hindi mo dapat tanungin, na questionin sa mga times na may pinagdaraanan ka, hindi pa rin nagbabago yung pagmamahal mo sa Kanya. Yan. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you for sharing, Brother Jed, ha. Ayun. So, syempre, yung losing someone you love greatly, di ba? Talagang mahirap i-cope up yun eh. Hindi lang naman ikaw, lahat talaga yun. Parang lahat na when you lose someone, lalo na kung sobra-sobra yung pagmamahal, parang malaki talaga yung space na may empty. And ayun nga,
thank you kay Lord, no? Kasi yung love niya talaga, yung magbibigay sa'yo ng strength, magbibigay sa'yo ng lakas to go on every day. And yung naman kasing loneliness, yung sadness, ano rin siya eh, it is a valid emotion. So, thank you Lord na you admit doon sa ganong emotion. Kasi maraming mga tao, di ba nung first episode nga natin, parang nabanggit natin na there are a lot of people na dine-deny nila yung emotion na yon. Kasi they feel like kapag inamin nila na ganito yung nararamdaman nila, they feel like na titingnan sila as someone weak. Pero yun nga kasi yung gusto ni Lord eh. Iba yung standard ni Lord sa mundo. Kay Lord, pag sinabi mong weak ka, o sige anak, bibigyan kita ng strength. 'Di ba? Kapag sinabi mo kay Lord, Lord, mukhang kulang na po ako sa ganito. Sige anak, abundant ako sa ganyan. Ipo-provide ko yun sa'yo. So kung may times na namimiss natin yung mahal natin sa buhay, bibigyan tayo ni Lord ng comfort eh. In many ways na minsan maso-surprise talaga tayo. And yes, nandun yung longing natin doon sa mahal natin sa buhay. Pero you will get through that. Siguro hanggang ngayon or may times na palagi mo pa rin may experience yun, sana nandito si Papa, sana kasama namin. Pero dadating tayo dun sa point na naaalala mo siya and ang mapifeel mo na lang is yung joy. Dahil na-experience mo yung love na yon galing sa tatay mo. Ayun. So, ganun yung love kasi ni Lord sa atin eh. Even our troubles, ma-experience natin siya. Pero dun sa troubles na yun, dun din natin ma-encounter si Lord. Dun din natin siya lalong makikilala. So, sabi nga natin, di ba, kung meron kang problema, hindi ka kailangang matakot eh. Palitan mo yung fear na yon. Ang tingnan mo yung love ni Lord. So okay lang matakot, pero tanggalin agad natin yun dahil meron tayong Lord na sagot niya ang lahat ng kulang sa atin. Nandun yung love niya na mag-e-envelope sa atin and magko-comfort sa atin para yung kung ano man yung nararamdaman natin na anxiety, depression, doubt, yung guilt na nararamdaman natin because of sin, yung pagmamahal ni Lord enough to wash out everything. And dahil na-wash out lahat ni Lord yon, yung pagmamahal niya na yon, we can come to yung place of rest. So, mamimit natin si Lord na makakapagpahinga tayo na worrisome siguro yung situation. Pero yun nga yung actually meaning nung peace nung love ni Lord. Yung love ni Lord will give you peace na hindi mo makukuha sa world. Yung peace na yon na despite of kung ano man yung nangyayari, kung ano man kung sa iba, di ba sabi nga, yung ibang mga tao na may mga problema pero makikita mo na at peace sila. Meron namang mga tao na sa palagay mo, they are not into anything na wala silang pinagdadaanan pero sila pala yung troubled, sila pala yung hindi at peace sa sarili nila. So ang lacking kasi is yung maramdaman nila, yung pagmamahal na naandyan lang, ready na ibinibigay sa atin ni Lord. Minsan tayo lang kasi yung hindi ready na mag-accept. So, ayun, thank you kay Lord. Siguro isang kanta muna ba kay Brother Jed? Ayan, galing kay Brother. When I am weak, when I'm afraid, in the dark, you are behind me. You are there when I am need. You're my strength when I am weak, when I'm afraid, in the dark, you are behind me. Into your hands, I surrender my soul, I surrender my life, I surrender my all
Thank you, Lord. Ayan. So, napakaganda nung awitin, no? Parang kapag ka talaga you come to God and you want to have a relationship with Him, kailangan mo talagang isurrender lahat. Kung ano man yung nagpapalungkot sa'yo, kung ano man yung mga struggles mo sa sarili mo, yung mga doubt mo sa sarili mo, kung ano man yung mga pinoproblema mo, yung feeling mo hindi ka sapat. Parang kapag ka lahat ng yun inamin mo kay Lord, Lord, I want to have a relationship with you. Lord, gusto kong maramdaman yung pagmamahal mo. And kapag ka lumapit ka kay Lord sincerely, talagang hindi ka i-reject ni Lord. Kasi yun nga yung iniintay niya, ang lumapit tayo sa Kanya and sabihin natin na kailangan natin siya. And God will tell you na, anak, halika. Come to me and I will give you rest. Na mahal kita. Kung ano man yung troubles mo, I am sufficient. Hindi ka magkukulang. So, thank you kay Lord kasi any circumstances na meron tayo ngayon, kung ano man pinagdadaanan natin, kung ano man yung cause kung bakit hindi tayo maging at rest, kung ano man yung dahilan kung bakit troubled tayo ngayon, come to God. Rest in God's love. Sufficient yon. You will not be judged, but you will be loved. 'Di ba? Ganun kamahal tayo ni Lord. And that is enough for us to feel yung rest na kailangan natin. And when we are at rest, doon natin mas maaalagaan yung sarili natin. Doon natin mabibigyan yung glory si Lord sa pag-take care ng sarili natin. And ayun nga, alam nyo ba kapag nagre-rest tayo sa love ni Lord, marami siyang magandang maiibunga sa buhay natin eh. Una na dyan, hindi tayo less stress over making the wrong decision. 'Di ba tayo parang minsan masyado tayong guilty no na kapag ka magde-decide tayo, naku paano kung mali? Yung sabi ni Brother Jed kanina no na parang namimiss niya si Papa kasi kailangan niya yung guidance over a decision na kailangan niyang gawin. Pero yung love ni Lord, siya yung magpapadala sa'yo siguro ng tao para i-guide ka or siya yung magbibigay sa'yo ng verse sa Bible para yun yung maging basis mo to decide on something. So kapag ka alam mo na yung decision na yun ay out of God's love, so sabi nga natin kapag ka si Lord yun, walang kabalisaan. Kaya pag nag-decide ka, just trust and have faith. So, kapag ka nagre-rest ka sa God, sa love ni Lord, walang stress over sa paggawa ng decisions. Pangalawa, you become less worried about the opinions of others. So, ayan pa. Isa pa yan sa mga nag-challenge sa rest natin eh. Yung mga opinion ng iba, tama ba? Na parang, ay paano kapag ganito ako, baka sabihin ng ibang tao, ganito. So, kapag ka sobrang envelope ka sa love ni Lord, sobrang comfort na nararamdaman mo sa pagmamahal niya, hindi na papasok sa iyo yung mga negative things eh. Ang mararamdaman mo lang yung pagmamahal ni Lord. So marami kang maririnig sa world, pero tuturuan ni Lord yung tenga natin na pakinggan kung ano yung importante at kung ano yung galing sa Kanya. Yun nga sabi 'di ba, yung sheep ni Lord, alam niya kung ano yung boses ng shepherd niya. So tayo bilang mga tupa ni Lord, ang importanteng boses na naririnig natin at susundin natin is yung boses ng shepherd natin. Kasi yun yung totoo. Hindi kagaya nung mga iba na puro deceit and lies. And isa pa, we become less fearful of making mistakes. Ayan nga. So, napakaraming mga tao na they don't want to move sa buhay nila na parang nagiging stagnant sila, nagiging restless sila kasi ayaw nila na magkaroon sila ng mga pagkakamali. Na parang feeling nila, magkakamali na naman ako, I will offend someone or I might harm myself. 'Di ba yun nga na minsan parang hindi mo alam kung paano i-deal yung sobrang sorrow. Hindi mo alam kung paano mo i-deal yung pain. Hindi mo alam kung paano mo i-deal yung confusion na parang ang nangyayari
sabi nga ni Brother Jiro kanina, ang dami ko sanang kayang gawin dahil ako lang mag-isa ang nasa moment na yon. So, siguro baka nasaktan niya yung sarili niya or so, siguro baka may nagawa siyang kasalanan. Pero dahil nag-take over at that moment yung love ni Lord, yung mistake hindi na nangyari. Instead, nagkaroon siya ng connection, nagkaroon siya ng deeper relationship with the Lord. And another one, nagkakaroon tayo ng confidence and freedom to be us. Kasi nga kapag ka maganda yung relationship natin, kapag maganda yung pagkakakilala natin kay Lord, ganun din yung confidence na meron tayo sa sarili natin. Sabi ko nga, isang sign of a healthy relationship with the Lord is kapag kaya mong lumapit kay Lord na hindi mo na finifilter yung sinasabi mo, na hindi ka nahihiya kay Lord na ganito yung naging feeling mo, hindi ka nahihiya kay Lord na ganito yung naramdaman mo. Parang minsan feeling mo, di ba meron tayong mga tao na nahihiya tayong i-share or pinipili lang natin yung gusto nating sharean. Tapos kasi feeling natin, baka ganito kasi ang isipin nila. Pero yung healthy relationship with the Lord is being confident na hindi niya tayo i-judge. Na kahit anong sabihin natin sa Kanya, ang matatanggap pa rin natin is yung guidance niya, yung correction niya, pero dahil mahal niya tayo. And ayun, another thing is kapag meron tayong rest sa God's love is meron tayong more trust sa sarili natin and kay God. Yan yung parang isa sa mga challenges na meron ang mga kabataan ngayon, yung self-doubt. Or actually, siguro doon sa mga nagwo-work na rin, no, na parang, okay pa ba ako? Parang ilang taon na ako nagtatrabaho pero ganito yung situation ko, tapos andyan na yung i-compare mo na yung sarili mo and then i-check mo na, ay bakit parang hindi na ako nag-move. Pero dahil nga andun yung pagmamahal ni Lord, nandun yung rest natin sa God's love, nandun yung madedevelop and mag-grow yung trust natin sa sarili natin and lalo't higit kay Lord. So, ganun niya tayo kamahal. So, kayo ba mga kapatid, meron ba kayong gusto pang i-share about God's love and siguro mga, yung last words na gusto niyong ma-share pa sa natin, viewers natin. Ayan. Si Kuya Jordan, meron ka bang gusto i-share? Sige po, last na i-share ko lang din is yung I think last week ata. Kasi nagkaroon po kami ako po kasing in charge sa parang isang campaign sa amin. So, meron po akong mga under. Tapos, kailangan po namin i-report yung like monthly report sa brand side, sa work ko po. So, medyo kinakabahan ako kasi hindi ko nga po masyado gamay yung ganong bagay. Kasi hindi na to school na pwede kang basic lang. This time, harap ako sa sa CEO nung brand. So, iba na yung level na yun So, sobrang kaba ko. Tapos, papunta pa lang kami na sa sasakyan, nanginginig ako. Sabi nung kasama ko nung TL namin, sabi, kalma ka lang. Ayan. Tapos, ayun, pray lang. Sabi niya, pray ka lang dyan. Kasi tawagan namin kasi boss Kasi yung kasama ko po sa work na dati officer din, naging team leader na, rin siya, meron din siyang sariling church. So, nakakatuwa din kasi yung mga lumalabas sa bibig niya is na-adapt ko din naman. Tapos, mga advice niya, sinasabi niya, sige, bro, pray ka lang, ganyan. Kaya mo yan. Tapos, sobrang thank you, Lord, kasi parang i-consider ko siya as one of my greatest achievements sa life. Kasi sobrang grabe yung pressure nung time na yun. Kasi nga po, sobrang hindi rin kami, hindi yung totally prepared kasi sobrang dami nga po nung workloads ko kasi alam naman ng mga kasama ko yun. So thank you Lord kasi ginabayan ako ni Lord during that time. Parang pinakita niya talaga yung love niya na hindi niya papabayaan kung ano yung magiging itsura ko sa client, kung ano yung magiging kalabasan ng mga sasabihin ko. So, thank you Lord. So, ayun, gusto ko lang sabihin sa lahat din ng mga nanonood, lalo na sa mga youth na face your fear. Tapos,
lagi niyong tatandaan na andyan si Lord palagi sa likuran natin para mag-support at i-guide tayo. Dahil alam niya kung ano yung tama at lahat ng tama ay makakabuti para sa mga gagawin natin. So, ayun lang. Thank you, Lord po. Thank you, Lord. So, ayun nga, no? Thank you, Lord, no? Let God's love conquer our fears. Kung meron man fear na dapat meron tayo, yun yung reverential fear natin kay Lord. Sige, sino pang merong gustong mag-encourage? Few words of encouragement. Ayan, sige. Okay. Gusto na po ba? Ako na lang po. Okay lang po kung i-share ko na rin po yung this week lang po, last week po kasi hindi po ako nakapunta ng, dito po sa Compi. Since nagpunta po kami ng Bacoor nung kaibigan ko for a fiesta. Pagbalik po namin, yung stepdad niya po, which is siya yung parang nag-i-invest sa dapat na magiging business po namin, he gave me another assignment, which is kailan ko pong videohan yung sarili ko na para ako nagla-live selling nung nung products po nila, which is a hair pomade and yung parang oil essence, parang katinko, liniment, ganun po. Bale, hindi po, ilang beses ko na po tinatanong kasi sa kanya kung ano po yung presyo nun para po makapag-start na akong mag-video or parang ma-start ko na yung research ko about dun sa products nila. Umabot po yung yung I think Tuesday or Wednesday, wala pa pong binibigay. Then, in-start ko po, since sabi nila meron daw sila sa Shopee and Lazada. Doon po ako naghanap nung product nila. Nagulat po ako sa Lazada po kasi, since yun lang po yung app na meron ako sa phone ko. Yung maliit lang po na I think 2x2 na po. 2x2 na parang 2x2 centimeters na pomade po is around 1,000 na. Parang isip-isip ko, Lord, paano ko ibabenta yun? Na ganun kaliit pero sobrang mahal. Na problema po ako. Tapos hindi sinasagot ni Tito yung mga tanong ko, yung chats ko kasi sobrang busy niya rin dun sa mismong yung isa pang mas malaki nilang business. Kaya sabi ko kay Lord, si Lord na lang po yung kinausap ko nung time na yun. Sabi ko, Lord, tulungan niyo po ako. Hindi ko alam kung paano ko ibebenta to. Kasi kung sakali man po na matanggap yung video ko or parang magustuhan ng Board of Gentlemen yung video ko po na parang ako nagla-live sell, ako na po yung magiging sales representative nila and ako na rin po yung magla-live sell ng mismong products. Parang sa isip-isip ko, ayun nga, kinakausap ko po si Lord. Sabi ko, paano ko po ito ibabenta kung ganito kamahal to? Bigyan niyo po ako ng wisdom, ng way para po malagpasan ko tong problem na to. Then yun nga po, sinagot naman po agad ni Lord yung prayer ko kasi kinabukasan, I think it was around Wednesday or Thursday po pala. Kinausap na po ako ni Tito, tapos pinakita niya sa akin yung presyohan. Yun pala, yung ganun kaliit lang na pomade is around 90 pesos lang. Tapos yung nakita ko sa Lazada turns out to be a reseller na masyadong mataas yung pagbabenta po. So, ang advice or ko lang po sa youth or sa ibang katulad namin na youth na katulad sa 1 Peter 5:7, cast all your anxieties on Him because He cares for you. So ako, binigay ko lang kay Lord lahat ng anxieties ko, nung mga problems ko, and I ask for His wisdom and guidance. Sasagutin niya naman agad yun as long as mag-call out ka lang sa Kanya, katulad nga nung sinasabi ni Ate Heidi kanina. So, yun po. Thank you, Lord, no? Parang, yun nga parang malaman mo lang that God cares for you. Parang, you will be at peace na agad. Thank you, Lord. Sige, si Kuya Jad kanina. Ayun, thank you, Lord. Same lang din siya sinner ni sister na, yun nga, kapag may mga ganun kayo na experience, wag kayong, isurrender nyo nga lang kay Lord, then wag kayong mahihiyang i-share to sa, halimbawa, kung sa family nyo, i-share nyo sa mother nyo, sa father nyo, wag kayong matatakot. Kasi may experience ako na kapag mag-isa ako nun, parang pupasok yung anxiety. Sobrang kalungkutan, ang daming iniisip na wala naman dapat isipin or may pumapasok sa ulo mo na naguguluhan ka. Huwag kang mahihiyang mag-pray, then magpa-pray or mag-share sa iba. Kasi ako, nung time na yon, ang naging sandalan ko or ginamit ni Lord sa ganong sitwasyon is yung mama ko.
parang siya yung nag-guide sa amin. Kasi kami, na mga anak, sobrang hirap kasi tulad namin na sobrang babaw pa yung knowledge na sa mga ganong experience na siguro kung hindi kami lumaki dito sa church na to or hindi kami guided ng parents ko, siguro iba na yung ginawa namin. Ayun, thank you Lord. Kaya sa mga youth na na nakaka-experience na ganun, huwag kayong matakot magpa-pray or mag-pray, mag-share ng mga nararamdaman nyo sa magulang nyo or sa mga friends nyo na okay naman silang kasama. Yan, thank you Lord. Oh, yan. Thank you, Lord. Na-remind lang ako, mga kapatid, tayo po ay ginawa ni Lord not to be alone. In the first place, nabuhay tayo, we are born into this world in a family. So doon pa lang sa yung birth mo pa lang, binigay na sa'yo ni Lord na hindi ka nag-iisa. So thank you Lord for the reminder na kung meron man tayo na experience na ganyan, anxiety, depression, I know mahirap gawin na mag-open up, pero let's give it a try. Kasi kung very painful or very confusing yung nararamdaman nyo, kailangan nating maging matapang. Humingi tayo ng courage kay Lord para for us to get out of that situation. Ayan. Si Jerome and si Jiro, meron pa kayong gustong sabihin? Sa akin naman po, naranasan ko po yung year 2022, nawalan din po kami ng father ni Jiro. Tapos, problemado po ako nun. Yung pumapasok po ako ng school na walang review. Dito po sa course ko ito, nagkanda bagsak-bagsak po ako last year. And parang gusto ko na nga po sumuko nun eh. Siguro po kung wala kami dito sa Comfy, hindi ko na po talaga alam yung gagawin ko. And buti na lang po, nandyan si Mama para i-guide ako sa mga decision ko. Thank you, Lord po. Thank you, Lord. Si Lord, hindi siya mauubusan ng second chances. And thank you, Lord, para sa mga nanay na nagpakatatay. Ayan. Thank you, Lord. Jiro, ikaw meron pa ba? Sige. Gusto ko lang po i-share yung di po dapat ako makakasama sa youth camp kasi po yung graduation po namin is 31. Pero whole day po yun. Tapos, nagulat na lang po ako kasi 1 week ko pong pinagpipray straight na sana po makasama ko since lagi po sinasabi ng ate ko na masaya daw po yan kasi nakasama po sila last youth camp, ganito, ganyan. So, pinagpipray ko po yan 1 week straight. Tapos, nagulat na lang po ako nung last day po namin na exam, bigla po nag-announce yung teacher namin na na-move daw po ng 1 day yung graduation po namin. So, instead po na 31, naging 30 po. Kaya thank you, Lord po, kasi makakasama na po sa youth camp. Thank you, Lord. Talaga naman, no? Hold on to your faith. Talagang si Lord, He can move mountains. So, kung graduation mo ay May 31, ginawa niyang May 30. Ang lakas ni Brother Jiro kay Lord. Ayan. So, ayun. Thank you, Lord. Maraming salamat mga kapatid para sa mga sharings nyo. Talagang more than anyone, isa ako sa mga na-bless doon sa mga sharings nyo. Maraming salamat. So, ayun mga kapatid, sana kayo rin po, natanggap nyo rin po yung messages na yun ni Lord. And sana, kung ano man po yung natanggap natin, pagyamanin natin and ma-share din natin sa iba. In conclusion po, by leaning on God in prayer and Bible study and awareness of His constant presence, you equip yourself to make good choices in your life. When you focus on the love that is already surrounding you over the possible consequences of taking a misstep, you are free to live your life without fear. Your soul doesn't want to stay hidden. It wants to feel loved and be free. Ayun. So, thank you kay Lord sa pagmamahal niya, sa unconditional love, sa grace. God's love plus His grace equals yung rest na kay Lord lang natin matatagpuan. Ayan. So, muna tayo? Closing prayer na muna. Lord, maraming pong salamat muli sa mga messages po na natanggap namin. Thank you, Lord God, for reminding us how awesome you are and how much you love us, Lord God. Thank you, Lord, dahil sa pagmamahal mo, Lord, hindi po kami mahihiya na ma-judge po kami. And sa pagmamahal mo, Lord, hindi po namin nararamdaman na inadequate or unworthy kami. Thank you, Lord, for reminding us of who you are in our lives, Panginoon.
Lord, maraming pong salamat sa lahat ng pagtuturo and sa lahat ng correction. Panginoon, nawa po lahat na nakarinig, Lord God, ay pagyamanin pa po, Lord, yung mga mensaheng natanggap namin. And Lord, salamat po. Salamat sa pagmamahal. Thank you, Lord. We love you, Lord. We thank you. We glorify you. We praise you, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. Sige, kanta tayo kay Lord. May pangamba, pero di ayaw. May pag-aba, pero di susuko. Pagkat alam kong nariyan ka, pag-alalay nawawala. O Panginoong Yesus, dakila ka. May pangamba, pero di ayaw. May bagabag, pero di susuko. Pagkat alam kong nariyan ka, pag-alalay nawawala. O Panginoong Yesus, dakila ka. Dakila ka, O Jesus. Sambahin ang pangalan mo, kabuti ay ihahayag sa buong mundo. Wala nang hahanapin pa, tanging sa'yo lamang umasa. O Jesus, sambahin ka. Wala nang hahanapin pa, tanging sa'yo lamang umasa. O Jesus, sambahin ka. O Jesus, sambahin ka. O Jesus, sambahin ka. Ayan. Thank you, Lord po. God bless Lord mga po. kapatid. Thank you, Lord. 2 Timothy 2:2.